Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karabin natin na former PRRD lalaya na. Nako, Palacio Vistado na. Grabe to. Nakikiusap na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video nito. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa ang bayan ko sa paglalakaw ng tao. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako ito mga karabin natin, i-share lang po natin ang ilang mga trending na balita dito po sa mundo ng social media. Okay? At unahin na nga po natin itong si Attorney Jose Claire Castro, mga kababayan. No? Wala kasi itong gobyernong ito, no? Pero itong PCO. No? Araw-araw na lang binabanatan si former President Duterte. Wala nang ibinabalita tungkol sa ekonomiya at sa mga bagong proyekto. Kaya itong si Ma'am Karen Davila nagtatanong. Ito pong tanong mga kababayan. I want to start off first that it seems that the PCO every single day is more or less defending, talking about, or essentially answering queries about former President Duterte. It is not announcing anything that this administration is doing. Nothing about the economy, nothing about new projects. It's all about the former president. Kita nyo na yan mga kababayan, no? Ha? Mismong mga mainstream media na ang nakakapansin na bakit ganito ang ating gobyerno. Puro na lang atake sa Duterte. Dahil ba election period ngayon? Di bistado na kayo, di ba? Hindi lang po mga vloggers ang nakakakita ng ganyang mga actions ninyo. Pati pala mainstream media, palakpakan po natin. Supposed to be, no? Like, yung nakaraang administrasyon, na binabalita nila kung anong nangyayari sa mga proyekto, tapos na ba yung iba, may bago ba tayong project ngayon, di ba? Ibinabalita yan sa mga press con. Pero dito, wala tayong nababalitaan. Almost 3 years, mga kababayan. Wala tayong nababalitaan about mga new projects, ika nga ni Ma'am Karen Davila. No? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Nako. Ito naman po mga kababayan, Palace on Duterte bid for interim release. Philippine doesn't recognize ICC. Nako naman talaga, oo. Doesn't recognize. Kasi interim release, ibig sabihin po, pansamantalang pagpapalaya, mga kababayan, no? Nung hinuli, mga kababayan, nung inaresto, tumulong kayo. Di ba? Ngayong may posibilidad na pansamantalang makalaya, hindi nyo na recognize. Di ba? Ganyan talaga, mga kababayan, no? Nagpapahalata lang kayo, no? Na talagang pinupolitika ninyo si former President Duterte. Di ba? At saka yung panahon kasi ng malakas talaga mag-endorso, no? Si former President Duterte, aminin man natin sa hindi, napakalakas niya pong mag-endorse, no? Yung dating talaga sa tao ay ibang-iba kaysa po dito sa endorsement ni President Bongbong Marcos Jr. Pero anyway, balik tayo dito mga kababayan, no? Ayaw nang i-recognize ng Pilipinas ang ICC, no? Gayong ang pinag-uusapan ay pansamantalang kalayaan, pagpapalaya kay former President Duterte, no? Pero nung hinuhuli nila, fully support, no? Yung gobyerno. Iba't ibang sakay ng gobyerno sumuporta sa pag-aresto, mga kababayan. Kasi ngayong pansamantalang lalaya sana, mga kababayan, hindi na sila makikialam. Grabe talagang gobyerno natin. Well, anyway.
Intindihin na lang din natin sila. Baka kasi, no? Ay, nako. Ano kayang mangyayari sa atin? Bayan, mga ka-ORB natin, no? Well, anyway, ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Nako. Castro pa rin. Yusek Castro pa rin, mga kabayan. Sabi niya po, choice po kasi ng OFW kung sila ay magpapadala ng kanilang remittance o hindi. Yun nga choice nila. So what's wrong with you? Di ba? Wala po tayong hadlangan kung anuman ang kagustuhan nila. Pero muli, tayo ay mananawagan sa mga OFWs. Ang gobyerno po ay hindi ninyo po kalaban. Ngayon hindi na kalaban ng gobyerno, mga kaubayan. Kami po ay kakampi, no? Sabi niya. Dapat lamang po na magmatyag at alamin kung ano ang fake news at ano ang katotohanan. Ang hirap mong intindihin, Attorney Castro, no? Nandito na nga tayo sa hindi magpapadala or hindi magre-remit. Where is the fake news, no? Na sinasabi mo na hindi magpapadala yung mga OFW, hindi magre-remit. May fake news pa rin ba dyan, mga kababayan? Kasi ang layo na, idinidikit na naman ni Attorney Claire Castro sa fake news, no? Ay nako, hindi ko makuha kung bakit niya nasambit, bakit niya nasabi yung word na fake news in relation, no, dito sa no remittance week ng ating mga kababayang OFW, no? Nasaan parte ng no remittance week ang fake news, Attorney Claire Castro? Ginugulo mo, ikaw ang ginugulo mo ang mga bayan, no? Ano pong inyong opinion dyan, mga kabayan? Talaga naman, Eto ang matindi, mga karbi natin, ha? Mismong Timor-Leste, wala nang tiwala sa justice system ng Pilipinas. Ito po. News update. Sabi po dito, ngayon po yan, March 27, mga karbi natin. We are disappointed that Timor-Leste has not shown enough trust. Hindi nagtitiwala. Hindi nagpapakita ng kahit katiting na pagtitiwala, no? In the delivery of justice in the Philippines. Sa ginawa nyo kay former President Duterte, may justice pa pala sa Pilipinas. Nako. A founding member of the ASEAN which it seeks to join, and among the very first ASEAN member state to convey support for its aspiration to join the association. DFA said after Timor-Leste Court of Appeals denied the extradition of ex-representative Teves Jr. Mismo pong Timor-Leste hindi na po nagtitiwala sa justice system ng Pilipinas. Bakit? No? Ito, opinion lang natin, mga karibyo natin. Maybe nakita po nila yung nangyari kay former President Duterte, wherein dapat nilitis muna sa Pilipinas, but hindi po nila ginawa yun. Diba? Tapos ngayon, para tayong nagmamakaawa sa Timor-Leste na, sige na, may justice system naman sa Pilipinas. How about former President Duterte? Bakit hindi nyo ginawa? Yung ginagawa ninyo ngayon dito kay Teves, no? Binibigyan nyo si Teves ng pagkakataon, no? Na malitis dito sa Pilipinas. But former President Duterte is different. Kakaiba po yung pagtrato nila, mga kababayan. Okay? Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po, mga karibin natin. At eto, may i-share po ako sa inyo. Mukha kasing minamind condition na tayo ni Representative ako Bicol Representative Saldico, no? Sabi po niya dito, ako Bicol high survey rating, a challenge to do more, go farther and serve better. Nako, mind conditioning yata ito, mga kaubayan, saan banda ng mga flood control project ang ginawa ninyo dyan sa Bicol, di ba? Bicol nung nakaraang bagyo, talagang lubog na lubog.
Pero grabe po ang budget pala ng flood control project niyan sa Bicol. Itong survey na sinasabi ni Saldico, para sa akin mga kababayan, this is a mind conditioning, ha? Para kahit for example lang, kahit mandaya sa eleksyon ay okay pa rin because pinangunahan na po nila. May survey ng lumabas na sila ay nangunguna. Huwag ganon, lumabang kayo ng patas, di ba? Representative Izaldico said the high ratings in surveys of the Ako Bicol Party List serve as a challenge to do even better in serving the Filipino people and the country. I don't believe. No, hindi ako naniniwala, mga karib. Sa survey yan, hindi ako naniniwala. Pero kayo, kung naniniwala kayo, wala rin man kaming magagawa, di ba? Kanya-kanya naman yan ng paniniwala at opinion. Okay? Kung naniniwala po kayo kay Saldico, maniwala kayo sa sorbing ito. Pero kung hindi naman kayo naniniwala, huwag niyong paniwalaan to. Nakikita naman natin yung ano nila sa camera, di ba? Yung mga actions nila. Okay? Alright, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto nga, sabay-sabay at sama-sama natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang balita na dapat malaman ng taong bayan. Balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Korte Suprema, tila ginambal ang lahat ng kumakalaban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa nga sa marami sa ating mga kababayan, wala na. Endgame na, tinalo na sa korte matapos subukang idiin patungkol sa kasong ng AJK. Ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte tila nasampal ng katotohanan at kahihiyan ang gobyerno ngagba matapos ang kumpirmadong anunsyo na binasura na at gawing final ng Korte Suprema ang desisyon nito na hindi nabubuksan ang mga kasong pinipetisyon laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat para mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, tiniyak mismo ng Korte Suprema ang desisyon kung saan kinumpirma ng dismissal of human rights petition laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay tila hindi na ito maaring buksan pa ng kahit na sino. Ibinasura ng 14th Division of Court of Appeals noong June 28, 2018 ang mga petisyong inihain laban sa dating Pangulong Duterte patungkol sa tila pagkamatay ng mga kilalang aktivista di umano. Ayon mismo sa desisyon ng Korte Suprema, tapos na at hindi na kailangan buksan pa ang kasong ito dahil bukod sa nakalagay na sa Supreme Court books ang nasabing desisyon ng 14th Division, may mga datos na magpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating administrasyon ng Pangulong Duterte, kaya't naging final executory na ito noong April 29, 2024. Sinubukan pa ng grupong karapatan na i-revert ang nasabing desisyon ng Korte Suprema, ngunit hindi na ito pinahihintulutan ng pinakamataas na kapulungan dahil tapos na ang laban at tuluyan na nilang ibinasura ang mga kaso laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas ng online ng Enquirer.net, and I quote, "Dismissal of human rights petition versus Duterte reaches finality. Manila, Philippines, the dismissal of petition for protective rights by several human rights groups where former President Rodrigo Duterte was pleaded has attained finality." And a document made public Thursday, the Supreme Court was already released the entry of judgment for the case, which a decision has become final and executory on April 29, 2024. Under court rules, an entry of judgment means the decision was already recorded in the Supreme Court books and can no longer be appealed or revised. The case was about the petition for review filed by Karapatan, Rural Missionaries of the Philippines, RMP, and Gabriela that sought a reversal of the Court of Appeals decision dismissing the petition for writ of amparo and habeas data to protect their members. The said petition was dismissed by the 14th Division of the Court of Appeals on June 28, 2018. The petition for review on certiorari filed on June 28, 2019 and the Supreme Court, which raised issue on a CE decision, was followed by two more manifestations filed by Karapatan after the extrajudicial killing of three of its human rights workers, Sara Alvarez
Alvarez, Ryan Hobilla, and Nelly Bagazala, who were supposed to testify in the hearings. Karapatan expressed dismay over the Supreme Court decision. End quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. So yan mga kababayan, no, kahit anong gawin nilang pagdurog sa pangalang Duterte ay talagang babangon at babangon pa rin itong mga kababayan. Alright? Alright, ano man po ang at saka huwag natin kalimutan na mga karibin natin, vote straight PDP laban, ano, para naman makaganti tayo sa mga ginawa nila kay former President Duterte. Right? Okay, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video nito. Maraming salamat po. Sa wala ayaw ko sa masalatang